Samantala, ito na, Ivan, meron Bukod pala tayo. sa traffic, Connie, problema ng mga motorista at siklistang katulad ko, yung mga lubak sa kalsada, naku, talagang hazard yan, road hazards. Maraming na aksidente, di ba? Sa Santa Maria, Bulacan, halimbawa, hindi na yan kinaya ng ilang mga residente. Kaya, syempre, nagpasaklolo na tayo. At sila doon kay Maring Susan. Pinagawa ni Susan yung kalsada? Enriquez. Abay, naku, talaga doon naman. niya talaga, Ibang klase. napadaan. Susan, patulong naman! Nako, Ivan, Connie, eto, pahirapan nga ang mga residente sa isang barangay doon dahil ang kalsada nila hindi raw pantay kahit pantay yung sasakyan mo. Narito ang report. Sa kahabaan ng kalsadang ito sa Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan, ganito ang eksena araw-araw. Ang mga motorista kailangang mas maging maingat dahil ang kanilang dinaraanan hindi pantay. Espalme na po kasi marami po na aksidente. Tsaka nakakaabala din po sa mga estudyante. Perpesyo nga kasi nga marami na mo problema dito sa daan na to. Marami dyan sumisemblang. Si Philip nakatira sa tapat mismo ng kalsada. Malaking perwisyo raw ito para sa kanya. Ang kanyang kotse dahil daw sa araw-araw na pagdaan dito, nasira na. Nakasira na po kasi may angat na po dito na semento. Kaya marami na rin po nadidisgrasya dito minsan. Ito po, gagasgas dito. Ito po, natatanggal na. Yung Francine po. Ayan po. Ang Santa Maria Water District na tinuturong responsable sa hindi maayos na daan, may paliwanag. Naglagay po kami ng 500 mm na tubo dun sa area. So mula po San Vicente hanggang Tumana po yan, which is around 4 kilometers po. Then yung pong restoration, nagawa na po namin yung pagsisimento ng kalsada and around siguro po nasa 2.8 kilometers po na asphalt na namin. Ito po nakita nyo nung pinuntahan nyo is yan po yung 1.2 kilometer na pending namin para sa asphalt. Kompleto po tayo na warning po natin na uneven surface tapos accident prone area. Ayon pa kay Engineer Reyes, sisimulan na nila ang pag-aspalto sa natitirang bahagi ng kalsada. Kahit hindi pa nila natatanggap ang panibagong pondo mula sa sponsor ng proyekto. Para po matuloy lang po yung nasabing restoration, naglabas po yung Santa Maria Water District. Galing po sa internal funds po namin. So, konting pasensya na lang po siguro at hindi naman po namin ipapagwalang bahala po yung ginagawa namin. Wala naman daw natatanggap na formal na reklamo ang Santa Maria Water District tungkol sa kalsada. Pwede naman po siguro siyang tumulog sa office namin. Nandun naman po yung customer service namin tapos management po namin para po malaman kung paano tulong ang ibibigay po. Kung mapapatunayan po na yung kanilang iniwang kalsada ay yun po yung naging sanhi o cause po ng accidents. Babagsak yan, ma'am, sa Article 2176 ng ating Civil Code. Nakasaad po doon na whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, is obliged to pay for the damage done. So, kasama po dyan na yung kanilang paglagay ng pipes ay responsibility rin po nila na ibalik po ng maayos yung kanilang yung trabaho po nila. Sa statement na pinadala sa amin ng Santa Maria Water District, sumang-ayon sila na alinsunod sa batas, may parusa o multa nga dahil sa damages. Kasama raw ito sa kontrata nila sa kontraktor ng proyekto. Ang Santa Maria Bulacan Police may paalala naman sa mga pedestrian at motorista. Kung may sirang kalsada ay alam natin kung saan yung portion na mag-slow down tayo, kailan tayo magtatakbo ng marahan at medyo mabilis. Sa mga kababayan namin na pag may sirang kalsada, huwag tayong magpakakumpiyansa na basta lang natin iiwasan yun kasi hindi natin alam na mayroon pala tayong kasalubong. Natapos naman na ang pag-aasfalto sa kalsada sa naturang barangay. Sa mga kabalita nating may problemang gustong iparating sa mga kinauukulan, maaari kayong mag-message sa Facebook page ng Balita Ko. Kapag may problema,
humingi ng tulong. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.